ito na yung pinaka-worst talaga. Ang masakit doon sa World Bank, uutang na naman sila. Bakit ba utang kayo ng utang? Wala namang project. Wala namang pandemic, pero ang lalaki ng budget. Niloloko nyo yung mga tao, tapos puro ghost project. Yung pangungutang sa World Bank, ginawa nyo ng racket. Alam niyo yung mga dalawan nyo halatado. Biruin mo, 300 plus sila sa Kongreso, tapos isa lang yung nominado. Sa dami nila dyan, yung ibang takot magsalita, mas pinili nilang tumahimik para di mawalan. Todo. Kaya yan dapat ang nililinis. Ang dami mong tanong yung Kongreso. Kung meron kayong unang dapat linisin, ang unang yung linisin yung Kongreso. Kasi tahanan niya ng mga durobo sa manggagacho. Ghost project, maliwanag na panloloko. Saan ka nakakita na kontraktor na politiko? Tapos ang gusto nila, maglinis lang sa baba. Mahina talaga. Biruin mo, mag-uumpisa ka sa baba. Dapat mula taas pa baba. Oo nga naman, baka pag naglinis sila sa taas, baka pag may sarili nila, maisama nila. Kasi baka pag tumagal pa yan, mawala na sa mapa yung Bulacan. Wala na sa mapa ang Bulacan. Tumigil ba? Ang OA mo, nandiyan ba yung Bulacan? Umutang tayo sa World Bank, tapos ninakaw nila. Nag-travel sila, nag-enjoy sila, umutang na, ninakaw pa, saan ka pa? Ano na pala ng taong bayan? Baha. Sino magbabayad ng inutang? Tayo pa. Sino nagpasarap? Sila. Biruin mo, magbabayad tayo ng inutang pero wala tayong napala. Kasi nga walang project, walang ginawa. Baka naman meron, Ben. Akala mo lang meron pero wala. Wala. Wala! Isipin nyo inutang lang natin yun tapos pinang-kasino. Eh wala namang baha sa kasino. Kailan pa bumaha sa kasino? Bumaha ng pera, oo. Halos mauba na kami sa kakatrabaho tapos pinansugal nyo lang. Ano ba naman? Ang kakapal ng mukha nyo naman. Ubuan sana ng kalipungan yung mga mukha nyo dyan. Pag magnanakaw ka tapos government official ka, gagawin kang state witness. Ikukulong ka ng korte tapos mapapawalang sala ka para sila Boris. Doon nagkamali si Alvin Flores. Bago dapat siya nagnakaw, tumakbo muna siya sa Congress. Tama mali. Ayun yan pare, ganyan talaga nangyayari. Yung Kongreso, tahanan ng mga buhaya sa kabuitre. Tapos yung mga mahihina congressman dyan, takot magsalita mo. Mas pinili nila manahimik pagtigong ng labi. Dapat pag magnanakaw na government official, yung kaso bigakan. Hindi yung pinili ninyo tapos gagawin yung state witness dyan. Dadamit ng mga yan. Most corrupt admin. Wala nang makakatalo. Hindi nyo ba alam Pilipinas ang pinag-uusapan sa buong mundo? Kasi nga world's biggest corruption in the history to. Ang magtatanggol lang sa mga to, kung hindi bayad, bobo. Pinag-uusapan tayo ng Al Jazeera, DW News, NDTV, France 24 English, DD India, ABC News Australia, at marami pang iba po. Nakakahiya na yung Pilipinas, pare. Ang liit na ng tingin sa atin ng mga puti. Simula nung naupo to, nagkandaleche-leche. Hindi mahirap ang Pilipinas, pare. Marami lang buhaya sa kabwitre. Ang daming mga issue nito, pare. Iisa-isahin ko sa'yo, makinig ka. Yung gold reserve natin, binenta. Yung pondo ng PhilHealth, kinuha. Yung Maharlika funds, wala nang balita. Tapos ngayon, trilyon-trilyon yung ninakaw nila. Pag tumagal pa tong bongbong na to, palulubugin nito yung Pilipinas. Puta, sumakay ka pa. Yung bansa natin, pare, trending. Dahil sa kawalang yan ni Bongbong, Saldi sa ni Martin. Buong taong bayan, pare, galit na. Pag walang nakulong dito, pare, taga mo sa bato, yung mundo uuga.